katabi po natin yung ating mga kapatid. Sa mapagpalang umaga po. Ayan, Happy Mother's Day sa mga nanay natin dyan. Amen. Ayan, handa na po ba tayo na magpuri sa Panginoon? Amen. I know we are here not just to celebrate ang ating mga kananayan, but most especially po, no, to celebrate our Lord. Amen. So today, kapatid, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri. No po, wala tayong ibang ibibigay kundi mga pasasalamat, karangalan sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Kung pwede bang ipalakpak natin yung mga kamay na yan? Malaya ka na sumayaw, malaya kang umawit sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Give you praise, God! Oh, I give you glory! Yes, Jesus, you are our treasure! You are everything that we need! Hallelujah! Oh, I give you praise! Oh, come on, let's sing to the Lord! We have been anointed, chosen, favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love by sending your one and only Son, and we say, Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Hey, 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 yeah, yeah. Come on, dance to the Lord, yeah. We have been anointed. Come on, sing. Come on, church, lift your voice and sing. Yes, declare it. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. Oh, thank you, God, by sending your one and only Son. Gave us your love. Oh, thank you, Lord, by sending your one and only Son. And everybody say, Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double. One more time, we say, Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Yes, God! Hallelujah! Come on, church! Malaya ka na ipalakpak yung mga kamay na yan para sa Panginoon. And those who believe that when we have Jesus, we have everything. Sabay-sabay natin itong idideklara sa umagang ito. Amen? Because truly, when we have Jesus, we have everything and we have the victory. Hallelujah! Come on, sing! When we have Jesus, we have everything. When we have Jesus, come on, sing! We have victory. Come on, lift your voice, sing. When we have Jesus, yes, we have everything. Everything we need is found in Jesus. Oh, one more time, say, we have victory. Yes, when we have Jesus, oh, we have everything. Oh, when we have
Savior, one and only Son. Oh, you lavishly. Yes! Oh, pasalamatan mo ang Diyos. Savior, one More time. Come on, say it. you lavishly gave us your love. Savior, one and only Son. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my Pwede ba natin itaas yung mga kamay na yan para sa Panginoon? Sing! Jesus, you're my treasure. Come on! You're my double. One more time, sing! Jesus! You're my treasure. Yes! Yeah, you're my double. One more time, give it all out to Jesus! You're my treasure. Yeah, you're my double. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. Portion. Come on, sing it out! You're my treasure. Yeah, you're my double. One more time! Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Yeah, yeah, yeah. Jesus, you're my treasure. Yes, God! Hallelujah! Come on, give your best praise to Jesus! Hallelujah! Oh, we give you praise! Yes, Jesus! You are our treasure! Everything we need is found in you, God! Hallelujah! Oh, in you there is victory! In you there is healing! In you there is freedom! Oh, in you, God! In you we find everything! Hallelujah! Come on, church, open those lips! Pasalamatan natin ang Panginoon! Hallelujah! Oh, we give you praise! God, we acknowledge it. Na Lord, sa'yo lahat nagmula, Panginoon. Ano man yung meron kami ngayon, O Diyos. Lord, narito kami ngayong umaga. We acknowledge it. It's all because of you, Lord. Because of your grace. Because of your faithfulness, of your goodness, Panginoon. Kaya kami narito ngayon, O Diyos. Kaya Lord, salamat. Hallelujah. When we have you, when we have Jesus, we have everything. Kaya hindi na tayo hahabol sa mundo, kapatid. Kasi nasa Panginoon, whatever it is that you deeply need, it is found in Jesus. He alone can satisfy it, church. So this morning, let us seek Him with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. Let's worship Him. And once again, acknowledge, Lord, everything, it's all because of you. Lord, kung kami mahina, Panginoon, kami nakakapagpatuloy, it's all because of you. Sa araw-araw, Panginoon, Lord God, Ikaw ang nagpo-provide. It's all because of you, Lord. We acknowledge it, O God. You are a faithful Father, responsible Father. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Jesus, Jesus, it is you. Hallelujah. So church, lumapit tayo ngayon na may pagpapakumbaba sa Panginoon. Surrender what you have to surrender. Give it all. Give it all to Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
on, let's worship the Lord. Open your hearts and open your lips. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Lift your hands to Him and sing. So I lift my hands and I'll bring my song, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. Sing, I offer my life. Here at Beyond, to the one thing true, Jesus is you. Come on, let's sing. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Yes, God, thank you, Lord. Who tells the storm to rest, and I am overwhelmed and cannot speak. Oh, Jesus, it is you. Oh, thank you, God. Who wears my guilt on His shoulders, who holds my heart in His hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I'll bring my soul. Come on, give
lift your voice. Bring your song to the Lord. And offer your life to Him. Offer everything. All of my days, all of my nights, yes, all of our wrongs. Sing, I offer my life. I offer my life. Yes, here and beyond this life, God. Here We offer it. Come on, one more time, we'll sing it to the Lord. Yes, God. To the one thing true, Jesus, it is you. For the last time, sing to the Lord. So I lift my hand and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. Here and beyond, this I know is true. To the one thing true, Jesus, it is you. It's Jesus. And all we want, and all we need is found in Jesus. All we ask is more of you. Come on, acknowledge it, church. Sing from your heart. And nothing else can satisfy our heart's desire. All we want is more of you. So we sing, for the Lord is good. For the Lord is good, and His love endures. Yes, the Lord is good forever. Yes, declare it, church. Declare it from your heart, with your lips. Yes, the Lord is good forever. Yes, God, one more time we sing. We want, Come on, say it, church. and all we need is found in Jesus. All we ask is more of you. Sing, there's nothing else that can satisfy us. It's only Jesus. Nothing else can satisfy our heart's desire. All we want is more of you. More of you.
hininga, magpuri sa Panginoon. Lahat na may hininga, magpasalamat sa Diyos. Kapatid, magpasalamat ka dahil buhay ka. Hallelujah, we give you praise. We honor you, God. All dominion is yours. All creation is yours. So let everything that has breath today praise the Lord. Thank God for His goodness. Thank God for His faithfulness. Hallelujah. Today, church, the Lord is reminding us, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. At siya'y nalulungkot kapag tayo'y gumon, kapag tayo'y alipin ng kasalanan. So today, Lord God, we pray right now, sino mang kapos ng kasalanan ay palayain mo sa pangalan ni Jesus. Sino mang kapos ng kahirapan, palayain mo ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sino mang kapos ng sakit karamdaman, palayain mo ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sino mang kapos ng kamunduan, palayain mo sa pangalan ni Jesus. Sino mang kapos ng galit at porot, ngayon din palayain mo, Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus, set your people free from the bondage of sin. In the mighty name of Jesus. And today, God, we are reminded that if we have Jesus, we have more than enough. We have everything. Kapatid, kung may Kristo ka na, makontento ka. Use and enjoy what you have. Ano ba meron ka, kapatid? May buhay ka, may talento ka, ipagamit mo sa Panginoon. Because God is willing to bless us. God is willing to bless His people. So God, right now, extend your hand to each and every one of us, Lord. Batid mo ang buhay ng bawat isa. And Lord, we have gathered here today. We have gathered here today dahil malinaw sa amin na kailangan ka namin, O Diyos. We need you, O God. Because apart from you, we can do nothing. Kapag wala ka, this will all be useless, Lord. Without your Holy Spirit, we will be a pilgrim on a useless travel, O God. And God, gusto namin maging makabuluhan yung bawat buhay namin, O Diyos. Gamitin mo ang buhay na ito na magbigay kapurihan sa iyo, Panginoon. O Diyos, ayaw lang namin naging tagabutas ng upuan. Gusto namin yung bawat buhay na ito ay nagbibigay kapurihan sa iyo. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na magpasakop, magtiwala, at sumunod sa iyo at sa iyong mga salita. Sapagkat maganda ang plano mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Church, believe. The Lord has planned for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope in a good future. Believe that. Trust and obey the Lord. And today, Father God in heaven, once again, as we hear your words, empower us once again. Fill us with your Holy Spirit, O God. Saturate this place once again. Fill us with your Holy Spirit that we will never be the same again. Allow us to experience new encounter, true encounter, O God, real transformation today. As we hear your words, empower your people once again. Wasakin mo ang mapagmataas na Espiritu, Panginoon. Basagin mo ang matigas na puso, Diyos. In the mighty name of Jesus, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na magpakumbaba at sumunod sa iyo. Magpasakop sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, kahindig-hindig ang mahulog sa iyo mga kamay, O Diyos. Kung kami hindi magpapasakop, O Diyos, kahindig-hindig, kaawa-awa, Panginoon, ang kasasapitin. Panginoon, kaya tulungan mo kami, O Diyos. Salamat minsan pa sa araw na ito, Lord. Make your people, O God, teachable one. In the mighty name of Jesus. Give us a teachable heart, a humble spirit, and a submissive spirit, O Lord. At nang sa gayon, matatapos ang araw na ito na hindi lang namin napakinggan, kundi na-embrace namin yung mga salita mo, Panginoon. May isa sa pamuhay namin, Panginoon, magiging pagpapala kami sa bawat tahanan namin, sa bawat pamilya namin, at makikita ng bawat tao nakapaligid sa amin ang isang tunay na buhay na binago mo, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat minsan pa. Empower your messenger once again, Lord. Use her as your mouthpiece, O God. Use her as your mouthpiece, Lord. Let your double portion of your anointing be upon her right now. In the mighty name of Jesus. Holy Spirit, be with her. In Jesus' name, in Jesus' name. Do not speak her on her own, O God.
But let every word that will come from your messenger's mouth, O God, be the words that comes from you, O Lord, in Jesus' name. At muli, O Diyos, sinaki namin na uuwi kami na minsan pang pinalakas, pinagpala, O Diyos, pinagtagumpay, binago, ginawa mo nilalang, bago nilalang, wala na yung dati namin pagkatao, O Diyos, sa pagtanggap namin na yung salita, kami ay magiging bago na. Kaya naman, kami ay magpupunyagi, kami ay magsasaya. Rejoice in the Lord, church, for the Lord will do amazing things. Prepare, for the Lord will do amazing things. To you be all the glory, God. We exalt you, Jesus. This is our prayer in the mightiest name of our Lord Jesus Christ. And everybody shout, Amen and Amen. Amen. Masarap magpuri sa Panginoon. Amen. Nakaabot po ba tayo sa kanyang karuruk-rurukan, sa kanyang presensya? Amen. Masarap magbabad sa presensya ng Diyos. Amen. Kasi kapag nagbabad ka sa presensya ng Diyos, wala ka nang hahanapin pa. Amen. Siya yung kakontentuhan at kabusugan ng ating buhay sa mundong ito. Sige po muli. At tayo po'y tumayong lahat. Basahin natin muli minsan pa ang salita ng Diyos na tinalakay natin noong nakaraang Sunday. Ayan. At ang ating tinalakay is about better life. Ayan. Mas maganda, masaya, at mabuting buhay na inilaan ng Diyos para sa isa't isa. Sige po. John chapter 10. Verse 10, sabi sa salita ng Panginoon, I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dream of. Amen. Sa ibang salin, sabi doon, Jesus Christ came into this world to give us life, life to the fullest. Ayan. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataong muli mo kaming tinipon sa iyong gawain. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na umuudyok sa amin at salamat, Lord, na ang puso namin nandun yung pagsunod namin sa kanyang pag-uudyok. Kaya salamat sa oras na ito, patuloy po namin dinadalangin ang pangungusap mo, ang pagkilos mo, ang siyang mangyari sa aming mga buhay. Na ninanais mo na kami maging katulad ng iyong kaisa-isa at bugtong na anak. Tulungan mo kami na ang buhay na ito magdulot ng karangalan, maging ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sige po, pwede na po tayong maupo at maghanap ng pwestong kung saan komportable tayo na makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. So recap only para sa ating tinalakay nung nakaraan. Yan, patungkol po sa better life. Ayan. Na sinasabi nga na maraming tao sa mundong ito, marami ang inaasam-asam sa buhay. Marami yung ginugol sa buhay. Marami yung dinidream sa buhay. At isa na yung mga dinidream ng tao sa mundong ito ay magkaroon ng better life. Or yung tinatawag natin na mas masaya, mas maginhawa, mas maayos na buhay. Kasi yun naman talaga ang nais ng tao. Amen? At ito po, matatamo natin yan mamaya sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen. At sabi nga po natin nung nakaraan na mayroong isang tao na sinilang sa mundong ito, lahat ay nandoon na sa kanya, lahat ng kailanganin niya ay nandoon na, lahat ng dinidesire ng tao sa mundo ay nandoon na, pero sabi nga niya na kinamuhian niya ang buhay. Sabi doon sa Ecclesiastes chapter 2, verse 17, na sinasabi niya, kinamuhian niya ang buhay dahil ang dulot sa kanya ng buhay ay puno ng kapighatian. At ang lahat ng bagay na mayroon siya ay, sabi niya, ito'y walang kabuluhan. Ayan. At ito po yung buhay ni King Solomon. So, for recap only, sabi nga doon, ang buhay ni King Solomon, lahat ay nandoon na. Ayan.
Pero hindi niya matagpuan yung tinatawag na better life. Sinubukan niya sa pag-aaral, sinubukan niya sa kunin yung kaligayahan, yung maayos at matiwasay na buhay sa pamamagitan ng pag-aaral, pero hindi niya nakuha lahat ang ninanais niya na matamo yung tinatawag na better life. At ang kanyang ginawa, ano pa po, marami. Mayroon siyang maraming mga accomplishments sa buhay. Yan, talagang ginugol niya yung buhay para lang matamo yung tinatawag na better life. Pero yung accomplishment niya sa buhay ay hindi rin nagdulot sa kanya ng kasiyahan, maayos, matiwasay, magandang buhay. At ano pa po, sabi doon, na inaral niya pa kahit ano yung kanyang mga tinataglay sa buhay. Yung kanyang kasiyahan sa buhay, pleasures, hinanap niya rin. Nilasing niya yung kanyang sarili. Hala, nagpakalunod siya sa kasiyahan sa mundong ito, sa lahat ng bagay. Pero hindi niya naatim o hindi niya nakamit yung tinatawag na better life. At sabi nga, lahat nandun na sa kanya. Lahat ng possession, pag-aari sa mundong ito, lahat ay nasa kanya na. Pero sabi nga, hindi niya pa rin natamo yung tinatawag na better life. Dahil merong problema. Yan po yung tatalakayin natin sa umagang ito. Ano kaya yung problema ni King Solomon at ng lahat ng tao sa mundong ito? Bakit hindi masaya ang tao maging si Solomon na lahat ay nandoon na sa kanya pero hindi pa rin siya masaya sa buhay? Ayan. So, ano nga ba yung problema? Sabi nga, sige labas natin dyan. Sabi nga, why people like Solomon, who had everything the world desire, but sabi nga, they are unhappy. Ayan. Bakit sila hindi masaya? Katulad ni King Solomon na lahat nandoon na. Lahat ng inaasam-asam, minimitin, ninanais, nilalayo ng tao sa mundong ito ay nandoon na sa kanya. Pero hindi siya masaya. Bagkus, anong nangyari? Kinamuhian niya ang buhay. Sabi nga dahil merong problema. Ayan. Ano nga ba yung problema? Sige, sabi nga, labas natin. Ayan, ito po. According to 1 King chapter 11 verse 1, 3 to 9, according sa salita ng Panginoon, bakit kaya hindi masaya si King Solomon? Sabi nga, verse 1, Solomon turns away from the Lord. Ayan. Sabi daan sa 1 King 11 verse 1, 3 hanggang 9. Solomon turns away from God. Solomon loved many foreign women. Besides the daughter of the king of Egypt, he married Hittite women and women from Moab, Ammon, Edom, and Sidon. So nilaktawan ko na lang po yung verse 2, basahin nyo na lang po. Ayan. Verse 3, Solomon married 700 princesses and also had 300 concubines. They made him turn away from the Lord. And then verse 4, sige, verse 4. And by the time he was old, they had led him into the worship of foreign gods. He was not faithful to the Lord his God, as his father David had been. Verse 5, he worshipped Astarte, the goddess of Sidon, and Molech, the disgusting god of Ammon. Verse 6, he sinned against the Lord and was not true to him as his father David had been. On the mountain east of Jerusalem, he built a place to worship Chemosh, the disgusting god of Moab, and a place to worship Molech, the disgusting god of Ammon. Yan. He also built places of worship where all his foreign wives could burn incense and offer sacrifices to their own gods. Even though the Lord, the God of Israel, had appeared to Solomon twice and had commanded him not to worship foreign gods, but ano ang nangyari? Solomon did not obey the Lord, but turned away from him. So the Lord was angry with Solomon. Yan. So makikita natin yung salita ng Panginoon.
Why Solomon, the very rich man in the world, the very wise man, the very famous man, powerful man in his entire life, he says to his life that he hated life. Why? Because there is a problem in Solomon, in King Solomon. Na makikita natin, ito din po ang problema ng mga tao sa mundong ito. Ayan, sabi nga, pahulaan, sabi nga, ano kaya yung problema? Bakit hindi masaya ang tao? Bakit hindi masaya rin si King Solomon? Kahit sa kabila ng marami na siyang mga na-acquired, natamo sa buhay. Yan. Pero hindi pa rin siya masaya. Ganon din ang lahat ng tao. So ano pong dahilan ni King Solomon? Bakit hindi siya masaya sa buhay na kanyang natamo? Sige, labas natin. Sabi diyan, Solomon's heart turned from the Lord. Ayan. Yun pala ang dahilan. Why Solomon? He acquired many things in this world. Lahat na tanggap niya na, lahat na kamit niya na, lahat na naranasan niya na, lahat na tikman niya na. Kahit anong kasiyahan ng mundo, natikman niya na lahat. Pero, at the end, sabi niya, he hated life. Why? What is the problem? Ano yung problema ni Solomon? Bakit hindi siya masaya sa buhay? Because sabi nga, Solomon's heart turns from God. Yan. Dati isa siyang mananampalataya. Dati isa siyang matapat na lingkod ng Panginoon. Dati isa siyang mananampalataya na kung saan nandun yung mabuting halimbawa na sinusundan ng mga Israelites. Pero, anong sabi? In verse 3, sabi doon, basahin natin muli, in verse 3, anong sabi doon? Solomon married 700 princesses and also had 300 concubines. They made him turn away from the Lord. Yan. Sabi doon sa verse 1, Solomon loved many foreign women. So inutos ng Panginoon, hindi siya pwedeng magkaroon ng kaugnayan, relasyon sa hindi niya kapwa mananampalataya. Inutos siya ng Panginoon in the book of Deuteronomy. Pero the King Solomon, he is the wise person, he is the most famous person, he is the most powerful person, but he did not obey the Lord's command. Anong ginawa niya? He disobeyed. Anong ginawa niya? He married these princesses para ang kanilang mga tatay na mga hari maging alay ni King Solomon. Magiging, ano ba yung tawag ng alay? Magiging kasangga niya. Magiging kakampi niya. Kaya maraming mga hari ang kakampi niya sa panahon na yun kasi lahat ng mga prinsesa, anak ng hari ay kanyang pinakasalan. At sabi doon, he loved many foreign women. At dahil dyan, they made him turn away from God. Amen. Kaya nawa tayong mga nanay, today is Mother's Day. Amen? Happy Mother's Day sa bawat isa. Amen. Amen. Palakpakan natin yung mga nanay. Amen. Mapalad ang mga nanay na nakakilala sa Panginoon. Amen? Pero mga nanay, huwag nating gamitin na yung ating mga buhay ay maging dahilan na yung ating mga asawa ay tatalikod sa Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan magamit yung buhay natin na yung ating mga asawa ay tumalikod sa Panginoon, lumayo sa Panginoon. Amen? Maging buhay natin na tayo yung maging kalakasan, maging encouragement ng ating mga katatayan. Amen? Na kung saan lalabas ang totoong potensyal nila kahit hindi sila masasabi na matalino sa mundong ito. Pero kapag may isang nanay na sumusuporta sa isang tatay, makikita mo ang tatay lumalabas ang totoong potensyal ng isang tatay. Amen? Kaya palakpakan natin ang mga nanay na mga sumusuporta sa kanilang mga asawa. Amen? Ito si King Solomon, mahirap kasi ang kanyang naging kabiyak ay mga
tao o mga babaeng walang pagkakilala sa Panginoon. At anong nangyari? Sabi nga, si King Solomon, binuyo nila. Ayan, ibig sabihin, hindi nakapanindigan si King Solomon sa kanyang pananampalataya, debosyon sa Panginoon. Dahil masigit niyang minahal yung mga babae na pinakasalan niya kaysa sa Diyos. Amen. Kaya ito yung nangyari. Sila yung ginamit ng kaaway para si King Solomon ay tumalikod sa Panginoon. At ano pa po? Sabi diyan kanina, 4, 5, 6. Sige, labas natin. Basahin natin ulit. Sabi diyan, verse 4, verse 5, verse 6. Sabi diyan, and by that time, he was old, they had lead him into the worship of foreign gods. So sabi nga sa commentary, nabasa ko, na si King Solomon, hindi pa daw siya sobrang tanda at that time. Na kung saan, yung kanyang mga asawa ay inakay siya sa pagsamba sa Diyosan. Ibig sabihin, nandun pa yung fleshly desire niya. Kaya siya nahikayat ng kanyang mga asawang babae na hindi sumasamba sa totoong Diyos. Hinikayat siya, sabi doon, by the time he was old, they had led him into the worship of foreign gods. He was not faithful to the Lord his God as his father, David, had been. Anong ginawa niya? He worshiped Astarte, the goddess of Sidon, and Molech, the disgusting god of Ammon. At marami pa siyang ginawa. Siya yung nag-cause ng idolatry sa bansang Israel. And because of that, anong nangyari? Ang nation ng Israel ay nahati into 2 kingdoms. At ano ang nangyari? Yung kanyang anak, hindi namanan niya yung kayamanan at kapangyarihan na mayroon si King Solomon, kundi siya ay naging mahinang hari dahil isang kingdom na lang ang namana niya instead ng 12 na tribes na yon. At makikita natin na si King Solomon, binuyo siya ng kanyang mga asawang babae. At the end of his life, sabi nga na si King Solomon ay hindi naging masaya sa kanyang buhay. Dahil sabi nga, God allowed the peace and security Solomon had inherited, nurtured, and enjoyed to be taken away by an increasing number of adversaries and unfaithful allies. So dahil sa ginawa ni King Solomon, tumalikod siya sa Panginoon. Anong nangyari? Pinahintulutan ng Diyos na siya ay kalabanin ng kanyang mga kalaban at ang kanyang mga kasangga o kakampi ay nagiging unfaithful na sa kanya. So makikita natin na bakit hindi masaya si King Solomon. It is because yung kanyang puso ay tumalikod na sa Panginoon. Naranasan niyo na po bang tumalikod sa Panginoon? Ano ang pakiramdam nung tumalikod ka sa Panginoon? Masaya o malungkot? Malungkot at magulo. Amen. Why? Dahil ang ating puso, bagamat nagsasabi tayo sumasamba sa Diyos, pero yung ating puso ay malayo sa Panginoon. Amen? Kaya magulo, mahirap. Sinasabi na ating bibig, sumasamba tayo sa Diyos, pero yung ating puso malayo sa Panginoon. At ayan po si King Solomon. Kaya sinasabi niya, he hated life because his heart turns from the Lord. Kaya sabi nga, turning away from simple and plain commands of God never results in greater peace and happiness, but always in frustration and persistent problems that rob us in the life and peace God wants us to enjoy. Yan yung mangyayari sa atin kapag tayo ay tumalikod sa mga utos ng Panginoon. Hindi yan magresulta ng masayang buhay. Hindi yan magresulta ng maayos, masaganang buhay. Kundi ano daw po? Maging resulta iyan ng tuloy-tuloy na problema na siyang magnanakaw ng masayang buhay na nais nating tatamasahin, na yun ang inanais ng Panginoon na ating dapat maranasan. Kaya kapag tumalikod sa Panginoon, makikita mo, you will not enjoy life. Bagkos kabaliktaran.
puno ka ng frustration, puno ka ng discouragement, puno ka ng problema sa buhay kapag ang puso mo'y malayo at tumalikod na sa Panginoon. Amen. So yan po ang naging dahilan kay King Solomon bakit hindi siya masaya sa kanyang buhay. Because sabi nga, nakaranas na siya ng kabutihan ng Panginoon, nakaranas na siya ng karangyaan, nakaranas na siya ng katapatan ng Panginoon. Pero dahil sa kapag-uudyok ng mga asawa niyang babae na hindi sumasamba sa totoong Diyos, naakay siya sa pagtalikod sa Panginoon. Naakay siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mundong ito. Kaya tayo po, mga buhay natin, huwag nating hayaan na magamit tayo. Naranasan na natin yung biyaya ng Diyos, naranasan na natin yung kagandahang loob ng Panginoon. Huwag nating hayaan na ang buhay na ito ay gamitin ng kaaway para tayo ay ibuyo ang iba na ilayo sa Panginoon. Amen? Gamitin natin ang buhay na ito para yung buhay na ito ibuyo ang tao na lumapit sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil yan yung pinaka-the best na gagawin natin sa mundong ito. At sabi nga, what is the cause of so much problem? What is the cause of so much unhappiness in this world? Si King Solomon, ito po yung nangyari sa kanya. His hearts turned away from the Lord. Mayroon na siyang pananampalataya sa Diyos. May pagkakilala na siya sa Diyos. May pagkatakot na siya sa Diyos. Pero dahil sa kanyang mga asawa na hindi sumasamba sa Panginoon, naakay siya sa pagsamba muli, patalikod sa Panginoon. At ngayon naman, sabi nga, what is the cause of so much unhappiness in this world? Ayan. Ano nga ba? Yung sanhi, dahilan. Bakit lalong sumisidhi ang kawalang kasiyahan ng mga tao sa mundong ito? Excuse. Sa palagay po natin, ano po yung naging dahilan? Bakit hindi masaya? Bakit matindi yung kalungkutan ng isang tao? Bakit labis-labis o sumisidhi ang kalungkutan sa mundong ito? Bakit? Na minsan ay mananampalataya. Ito daw po sabi sa salita ng Panginoon. In Mark chapter 7 verse 21 to 23, anong sabi diyan? Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa puso at ang mga ito ay siyang nagpaparumi sa kanya. So sa tingin natin, ano yung pinaka-source? Ano yung pinaka-dahilan? Bakit ang tao hindi masaya sa mundong ito? Ano daw po sabi sa salita ng Panginoon? May English po ba yan? Wala. Okay. Sabi nga sa English, meron. Yan. Mark 7 verse 21 to 23, For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and fully, kahangalan. All these evils comes from inside and defile a person. So ano po ang dahilan? Bakit ang tao ay hindi masaya sa mundong ito? Kahit mananampalataya, nagsasabi siya'y mananampalataya, pero hindi siya masaya sa buhay? What is the cause? Sige, labas natin. What is the cause? It is the sinful hearts of men. Yun pala ang dahilan. Bakit hindi masaya ang tao? Kasi sabi doon, saan ba nagmumula? Sabi doon sa Tagalog kanina, yung yung evil thoughts, kasamaan, sexual immorality, halayan, thief, murder, adultery, greed, kasakiman, malice,
deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Saan ba lahat nanggagaling yan? In the sinful hearts of men. Kaya bakit hindi siya masaya? So anong tawag dyan? Anong tawag dyan sa sinful hearts of men? It is a... Sige, labas natin. It is a sin. That is the cause. Why is it so much unhappiness in this world? Kaya kahit anong hanap ng tao ng kaligayahan, ng kasiyahan, ng masayang buhay, hanggat ang puso niya ay hindi nalilinis ng sinfulness, hindi malilinis yung puso niya, kailanman hindi magkakaroon ng masaya, maayos, matiwasay na buhay ang isang tao. Hindi niya matamo yung tinatawag na better life sa buhay. Ano po ba ang sin? Sabi nga, sin steals our happiness. Ayan. Sin steals our happiness, cuts our life short. Sige, labas mo na yan. Sin keeps us from living an abundant life. Yan. Sin keeps us from enjoying life to the fullest. Yan po yung nangyayari. Kaya kapag nananatili sa ating buhay yung sinful heart, ito yung mangyayari. Sin steals our happiness. Nanakawin niya. Kaya kapag hanggat hindi nababago yung puso na ito, makasalalang puso na ito, walang kasiyahan, walang better life ang tao. Dahil sabi nga, saan nagmumula ang kasakiman? Saan nagmumula yung kahalayan? Saan nagmumula yung lahat ng karumihan? Sabi doon, kahangalan, fully, in the sinful hearts of kayabangan. Ano pa yung sinabi kanina doon? Lewdness, yan, greediness, kasakiman. Ano pa yon? Malis, pag-iimbot, pagnanakaw. Saan nagmumula lahat yon? Inside this sinful heart of men. Kaya kailangan ma-born again tong puso na to. Amen? Kailangan mabago yung puso na to. Amen? Dahil kapag hindi nabago yung puso na ito, kailanman hindi tayo magkakaroon ng better life. Kaya dahil sabi nga, it is because of sinful hearts, which is called sin, ito yung magpiprevent na mararanasan natin yung happiness. Ito yung magpapaikli ng buhay natin. Yan. Sin keeps you from living an abundant life. Hindi ka niya hahayaan, hindi ka niya pahihintulutan na mamuhay ka sa masaganang buhay kapag nanatili yung sinful hearts na to sa buhay natin. Itong kasalanan. It keeps you from enjoying life to the fullest. Hindi mo talaga ma-enjoy ang buhay. Kahit saan mo hahanapin, hanggat ang pusong ito na puno ng kasalanan ay hindi nababago. Amen? Kaya sabi nga, it keeps you from enjoying life to the fullest. Sin keeps us from God's blessing, and it sets God's against you. Ito pa yung matindi. Pag hindi na bago yung buhay natin, although makikita sa ating mga bibig, nagsasabi tayong ganito, nasa pananampalataya, nasa salita ng Panginoon, pero yung ating heart nakikita ng Panginoon kung gaano ito karumi, siya ang nakakaalam. Amen? Kaya sabi niyan, sin keeps us from God's blessing and it sets God's against us. Si Lord nakakakita ng laman ng puso natin. Ang tao pwede nating madaya, pero ang Diyos, hindi natin madadaya dahil siya nakakakita at nakakaarok ng ating mga puso. Amen? So hanggat hindi nalilinis itong makasalalang puso natin, kailanman hindi natin mararanasan yung better life na ninanais ng tao, na ninanais natin bilang isang mga mananampalataya. Kaya sabi nga, choose to sin and choose to suffer. Kaya pala, there is so much unhappiness in this world dahil mas pinili ang kasalanan. Kaya kapag pinili natin ang kasalanan, talaga ang kakahantungan nito ay pagdurusa, kahirapan.
kalungkutan. Yun ang kahahantungan kapag pinapanatili natin yung tinatawag na sinful hearts of men. Kaya sabi ng Psalms 1 verse 6, "For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to ruin." Tandaan natin, ang mata ng Diyos laging nakamasid dyan sa matuwid at masama. Pero sabi nga, sa mga matuwid, siyang gabay. Pero sa mga patuloy na gumagawa ng kasamaan, sabi niya, sila'y hahantong sa kapahamakan. So, ganun ang Panginoon. So, bakit maraming tao hindi masaya sa buhay, hinahanap nila ang kasiyahan sa mundong ito, sa lahat ng bagay na meron, sa lahat ng sa lahat ng katanyagan, pero hindi pa rin sila masaya. Sa lahat ng pag-aaral, pero hindi pa rin sila masaya. It is because their hearts hindi pa rin nabago. Ang puso pa rin ay hindi nabago. Wala pa rin pagbabago sa puso. Ganon pa din ang nangyayari. Kaya sinasabi ng James chapter 4 verse 1 to 2, sinasabi sa salita ng "What causes fights and quarrels among you?" May pag-aaway pa ba na nangyayari sa loob ng tahanan, sa loob ng iglesia, sa loob natin? Sabi niya, "What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you?" That is the sinful hearts. Hanggat yung sinful hearts na nanatili dyan sa puso natin at hindi natin pinapalinis sa Diyos, kailanman hindi natin mararanasan yung tinatawag na better life. Ito'y magpupulot sa atin ng kalungkutan. Sabi nga, "You desire but you do not have. See you kill." Kaya nag-aaway-away, may minimiti ka. Hindi mo makuha. Kaya anong ginagawa? Nag-aaway-away, they fight, they quarrel, they kill. Sabi doon, "You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask the Lord." Kaya saan nagmumula yung pag-aaway? Sa mag-asawa? Hindi doon sa pinag-uusapan, kundi inside the sinful hearts. Kaya kapag pinapalinis natin ang puso natin sa Panginoon, ng lahat ng greediness, lahat ng kasalanan, pride, ano pa ba, kasakiman, kahalayan, kahangalan, ano pa ba yung sinasabi doon kanina sa Matthew chapter 7? Lahat yun, kung pinapalinis natin lahat yan, mapuno tong buhay na to ng better life, ng kapayapaan, ng kasiyahan, ng kaayusan. Kaya nga sabi, "I lead starts with me." Diba? Mga mens, I lead starts with us. Diba? Hindi lang yan sa mga mens, pati sa atin, diba? It starts within us. Amen? Para magkaroon tayo ng better life. Kaya sabi, "You desire but you do not have, so you kill, you covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask the Lord." Bakit? Kapag humingi, hindi binibigay. Why? Because the heart is not right before the Lord. Amen? Hindi tama ang ating mga puso before the Lord. But praise the Lord, ang Diyos mayroong remedy sa makasalanang puso. Ano po yung ginawa niya? Yan. Sabi nga sa Titus chapter 3, verse 3 to 7, God has a remedy in these sinful hearts. Ano yung ginawa niya? "For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another." Sabi niya, "But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared," sabi niya, "not by works of righteousness we have done, but according to His mercy, He saved us." Amen. Now ang tanong, is love's kindness and heart already in our hearts? If not, doon pa rin tayo sa sinful hearts na siyang cause ng
unhappiness ng tao sa mundong ito. Kaya kapag hindi natin pinaghahari si Kristo sa puso natin, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-ibig, kailanman hindi natin matatamo yung better life. Hindi natin matatanggap, hindi natin mararanasan yung tinatawag na better life. But praise God, tayo niligtas ng Panginoon sa lahat ng yan, sa foolishness, sa disobedience, sa deceit, sa serving various lusts, pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Lahat yan, niligtas tayo ng Panginoon. Not because of the righteousness we have done, but because of His kindness and love. Anong ginawa niya? Through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Kaya kapag ang banal na Espiritu nakakilos o kumikilos, naghahari sa buhay natin, then makikita natin, puno tayo ng kabutihan. Puno tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya wala talagang away sa loob ng bahay. Walang gulo sa magpamilya, walang gulo sa mag-asawa kapag pinaghari si Kristo sa buhay. Amen? Kaya bakit maraming hindi unhappy sa mundong ito? Kahit nagsasabi silang mananampalataya. Kaya ang tanong, tunay nga ba pinaghahari natin si Kristo sa ating mga buhay? Tunay nga bang siya yung nakaluklok sa ating mga puso? O ito pa rin, yung foolishness, yung disobedient, yung deceive, serving various lusts, ito pa rin pleasures, ito pa rin ba yung naghahari sa atin? Living in malice, envy, hateful, and hating one another, ito pa rin ba yung naghahari sa atin? Pero praise God, kapag tunay mong pinaghari si Kristo sa ating buhay, sabi nga, He will pour out on us abundantly through Jesus Christ, our Savior, His Holy Spirit. Na siyang magkukontrol nitong puso na to. Na siyang maglilinis nitong puso na to. Yung maruming puso na to. At sabi niya, verse 7, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Kaya kapag pinaghari nating tunay si Kristo sa ating mga puso, mapuno ng kasiyahan itong buhay na ito. Mapuno ng kasiyahan ang ating pamilya. Amen? Mapuno ng kapayapaan yung ating pamilya. Amen? Mapuno ng kagalakan yung ating pamilya kapag tunay ngang pinaghari natin si Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga, ano yung ginawa ng Panginoon? Dati ganyan tayo, but praise God. Dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Para matamo natin yung better life. Kaya, binayaran niya na lahat para lahat tayo maranasan natin ang better life. It's up to us na lang kung talagang susundin natin siya sa ating mga buhay. Kaya nga, Jesus removes the problem of unhappiness by removing the cause of it. Ano yung cause? Sinful heart, which is the sin. So ano yung gagawin natin? Talagang tunay nating paghariin si Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga, sabi, what brings better life? Sige, balik muna natin kung di ko nabasa. Sige, para mapicture. Sabi nga, Christ removes the problem of unhappiness by removing the cause. Ano yung cause? That is sin. Kaya hindi masaya ang tao. Kaya bakit hinahanap nila yung kasiyahan sa mundong ito? It is because of sin na naghahari sa ating sinful heart. Pero praise the Lord, we have God who removes it. Amen? Ginawa niya, siya yung nagbayad doon sa krus. Para ikaw at ako ay matamo natin yung tinatawag na better life. It's up to us kung talagang paghahariin natin si Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga sabi, who brings better life? Who gives better life? Where can we found better life?
When we can have better life? Kailan? Saan? Sino? Ano ang nagbibigay ng kasiyahan sa mundong ito? Ng masigit na magandang buhay? Saan natin matatagpuan yan? Kailan natin matatamo yan? When we have? Sigaw mo, when we have? Jesus. When we have? Jesus. Jesus in our hearts. Amen? Dahil siya lang, kailanman hindi magkakaroon ng better life ang buhay na ito hanggat hindi pinaghahari si Kristo ng totoo. Amen? Kaya bakit sinasabi mananampalataya? May pagkakilala sa Diyos na alam ang salita ng Diyos, pero bakit magulo ang tahanan? Bakit malungkot ang tahanan? Mas masaya pa sa mundo. Mas hinahanap ng mga kabataan ang kasiyahan sa mundo. Kasi pag-uwi sa bahay, malungkot, magulo. Why? It is in the heart. The sinful heart. Kaya huwag natin paghariin yung kasalanan sa ating mga puso. Sino yung paghariin natin? Si Jesus. Because siya lang. At wala nang iba. Makapagbibigay sa atin ng better life. Like King Solomon. Lahat naranasan niya na. Lahat natikman niya na. Pero nung tumalikod siya sa Panginoon, he says, I hated life because life brings me grievousness. Nagdulot sa kanya ng puno ng dalamhati, puro kalungkutan ng buhay. Why? Because tumalikod siya sa Panginoon. Kaya i-check natin. Nandun pa ba yung puso natin sa Panginoon? Baka hanggang bibig lang yan. Nandun pa ba yung pagmamahal natin sa Diyos? Baka nakalimot na tayo sa ating unang pag-ibig. Amen? Dahil kapag nandun si Jesus sa buhay natin, maghahari yung kabutihan. Maghahari yung kapayapaan. Maghahari yung tunay na kasiyahan. Maghahari yung tunay na pinagpala at masayang buhay. Amen? Dahil sabi nga, Jesus is the best way to a better life. Amen? Jesus is the way to a better life. Siya lang at wala lang iba. Jesus is the way to true happiness and peace. Na tinuturuan tayo sa mundong ito, there is more life than all the materials and all the things of this world. At yan matatagpuan nating lahat when we have Jesus in our life. Kaya sabi niya sa salita ng Panginoon, Jesus, bakit nga ba? Sabi nga, bakit si Jesus yung better life? Because Jesus leads the way to a better life. Siya yung gabay natin. Siya yung direction natin. Siya yung aakay sa atin tungo doon sa better life na inaasam-asam natin. Kaya hanggat walang Kristo sa puso, kailanman hindi natin maranasan yung better life na ninanais ng Panginoon. Dahil sabi ng John 14:27, Peace I live with you. My peace I give you. Not as the world gives, do I give to you. So let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Why our hearts are so troubled? Because kung wala si Jesus, troubled yung heart na to. Puno ng kinakatakutan yung puso na to. Puno ng pag-aalala yung puso na ito. Kaya hanggat walang Kristo na naghahari sa puso natin, hindi natin mararanasan yung life. Kaya masasabi natin, magulo pa rin ang buhay. Hindi pa rin masaya ang buhay. Wala pa rin kapayapaan ang buhay. Maging ating pamilya. Ano pa po? Sabi sa John 15:11, These things I have spoken to you that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Kaya ang tanong, tunay nga bang si Kristo naghahari sa puso natin?
Kung si Kristo'y tunay na naghahari sa atin, yung kanyang kasiyahan, kagalakan na binibigay sa buhay natin na natili anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Hindi lang tayo masaya kapag marami ang pera. Pero kahit nasa kalungkutan ka o kahit nandun ka sa paghihirap na buhay, if you have Jesus, masaya ka. Amen? Masaya ka. Dahil siya yung nagbibigay ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kakontentuhan, ng kasiyahan, ng maayos, panatag na buhay na inaasam-asam ng tao. Kaya sinasabi sa kanyang salita in Psalms 34 verse 8, sabi nga, find out for yourself how good the Lord is. Naranasan mo na ba kung gaano kabuti ang Diyos? Natikman mo na ba kung gaano kabuti ang Panginoon? Subukan mo, kapatid, mararanasan mo yung sinasabi ng Diyos na better life. Kapag tunay mo siyang pinagahari sa iyong buhay, mararanasan mo yung better life. Hindi na inaalok ng mundo, kundi binibigay ng Diyos na libre. Amen? Kaya paghariin mo siya. Paghariin mo siyang tunay sa buhay mo. Amen? Dahil sabi nga, ang makakatagpo sa Kanya, sabi niya, happy are those who find safety with Him. In other translation, happy are those who trust in Him. Kaya ang makakatagpo sa Kanya, mapuno ng better life. Amen? Kaya ang tanong, talagang nandyan na ba talaga sa ating buhay si Kristo? Kasi kung nandyan na siya sa puso natin, tunay siyang pinaghari, makikita yan. Mababanaag yan. Magre-reflect yan sa ating mga buhay. Amen? Sabi nga Christ is coming so soon. But His bridesmaids are not ready. Yung mga ikakasal sa Panginoon ay hindi pa handa. Why? Because they are not dressed up. Hindi pa sila nakadamit. Because they love sinning. Ano yung ating idadamit? Not the white robes. But ano yung dadamitin natin? It is righteousness. The righteousness of Christ. Sabi nga, malapit ng Panginoong Hesus babalik, but His bride are not ready because they are not dressed up. Why? Because they love sinning. Patuloy pa rin nilang minamahal ang mundo. Kaya nakakalungkot. Amen? They are not dressed up. Hindi sila nakapangdamit kasal. Ano yung dadamitin natin sa araw ng pagbabalik ng Panginoon? It is God's righteousness sa ating mga buhay. Kaya kapag wala si Kristo sa buhay natin, there is no righteousness sa buhay na ito. Amen? Kaya sabi nga, find out for yourself how good the Lord is. Kapag matatagpuan mo siya, happy are those who find Him safety. Sabi nga, ang mundong ito, nagtakda ng mga dreams, ng mga aims, ng mga goals na kailanman hindi makakamit ng tao. At kung makamit man ng tao ito, ang dulot, frustration, disappointments, unhappy, uncontented. Pero sabi nga, Jesus Christ placed before us these goals na kung saan pwede nating makamit. At kapag nakamit natin, hindi disappointment ang dulot, kundi satisfaction. Kasiyahang totoo na mararanasan na sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, kapag hindi ka masaya sa buhay ngayon, kapag hindi masaya ang puso mo, at naghahanap ka pa rin ng better life, today, God is inviting you to come to Him. Amen? This is freely given. Malayang binibigay ng Panginoon. Ang masayang buhay, a better life, na ninanais ng tao sa mundong ito. Pero, nasa sa atin yan.
kung atin pa rin tatanggapin or not. Amen? Dahil sabi niya in John 10:10, sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. Yan ang nilalayo ng Panginoon. Yan ang gustong-gusto niya. Bakit niya tayo niligtas? Para dadalhin niya tayo doon sa abundant life na ninanais niya sa buhay natin. Ngunit hanggat hindi siya naghaharing tunay sa buhay natin, kailanman hindi natin mararanasan yung abundant life sa ating mga. Sinasabi ng isang pinakamayaman na tao sa mundong ito na kapag wala si Kristo sa kanyang buhay, sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, sabi niya, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Sinabi na ng salita ng Panginoon. Kahit anong matamo ng tao sa mundong ito, it will cause him unhappiness without Jesus truly reign in our hearts. Amen? Kaya kapag nais natin ng better life, come to the Lord. Accept Him truly sa buhay natin. Totoo, hindi bukang bibig lang. Tanggapin siyang tunay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. The life in Jesus is much better, fuller, and better than life apart from Him is no life, is no better life. Ayan yung mga inaasam-asam natin na buhay na ninanais ng mundong ito, matatagpuan lang natin yan sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya yung nagligtas sa atin mula doon sa eternal doom at siya din po ang magbabago ng ating mga kahahantungan mula doon sa eternal destruction tungo sa buhay na better life. Kaya kapag nais natin maranasan yung tunay na better life, let Christ reign truly in our life. Amen? Paghariin natin siyang tunay sa ating mga buhay. Sige, may last verse pa bang babasahin? Yung Tagalog? Sige, Tagalog and English. Sabi doon? Ng chapter 10? Sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sa ibang salin, ano yung sa ibang salin? And I came so they can have real and eternal life. More and better life than they ever dream of. Amen. Ano ba yung pinapangarap mo, kapatid? Yung pinapangarap mo na yan, matatagpuan mo kapag tunay mong pinaghari si Kristo sa ating mga buhay. Amen? Tayo po tumayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. As we sing this song, let us commune with the Lord. Let our spirit commune to Him. Heart to heart with the Lord. Kung mahingi ka ng tawad sa Panginoon, ihingi mo na ng tawad sa Panginoon. Amen? Dahil hanggat hindi tayo sumusuko ng buhay natin, hanggat hindi tayo nagpapasakop ng buhay natin sa Panginoong Hesus, hindi natin mararanasan yung better life. Sige po. Masyado kang abala sa mga bagay na di kailangan. Masyadong mong binibigyang pansin ang sariling kapakinabangan. Di mo na nabigyang pansin ang iyong kaluluwa. Kung bawian ka
ka ng buhay, san kaya pupunta? Sa awiting ito, nais kong ibahagi biyayang natanggap sa ating Diyos na Hari. Siyang nagbigay kulay sa aking buhay, kagalakan sa puso, siya ang nagbigay. Pwede ba natin maitaas sa mga kamay na yan? Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin, sa Kanya langit ay kakamtin. Kung sa buhay na ito hindi mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranasin. Si Jesus ang buhay natin, si Jesus ang pag-asa ng buhay natin, sa Kanya langit ay kakamtin. Kung sa buhay na ito hindi mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranasin. Paalaala ng awit na ito, paghandaan ang kabilang buhay mo. Sa Diyos ang bawat isa'y haharap at hahatulan ayon sa Kanyang naganap. Kaya piliin mo ang magandang buhay, kapatid. Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin, sa Kanya langit ay kakamtin. Kung sa buhay na ito hindi mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranas. Minsan pa si Jesus ang pag-asa, si Jesus ang pag-asa ng buhay natin, sa Kanya langit ay kakamtin. Kung sa buhay na ito hindi mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranasin. Kung sa buhay na ito hindi mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranasin. Kung sa buhay na ito hindi mo siya tatanggapin, kapahamakan ay daranasin. Let us come to the Lord. As we humble ourselves, nakikita ng Panginoon laman ng ating puso. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, tunay kong pinagahari ang banal mo pong Espiritu sa buhay ko, na siyang magkukontrol sa masamang puso na nagahari sa buhay ko. O Lord, dalangin po namin sa oras na ito, linisin niyo po lahat ng karumihan na mayroon ng puso ko. Bawat isa sa amin, Ama, huwag niyo pong hayaan na ang pusong ito ay pagharian ng kasamaan.
pagharian ng galit, pagharian ng kaguluhan. Lord, binawaksi namin lahat ng gawa ng kasalanan sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na ang pusong ito, tunay na pagharian ng aming Panginoong Hesus. Upang sa gayon, O Diyos, magkaroon ng kabutihan, ng kapayapaan, ng pagmamahal, tunay na kagalakan, ang pusong ito, Panginoon. In Jesus' name. Ama, winawaksi namin anumang lahat ng mga pag-iimbot na gawa ng kaaway, anumang gawa ng laman sa aming mga buhay, winawaksi namin lahat iyan. In the name of Jesus. Maging, Lord, ang karumihan ng aming kaisipan, Lord, winawaksi namin na yan. In the name of Jesus. Tulungan mo kami malinis ng lubusan yung aming mga buhay, O God. Upang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus, maging handa kami. At hindi kami mahihiya sa aming karumihan, O God. Sa oras na ito, Ama, may patuloy na sinusuko yung aming mga buhay. Pagharian mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy, Lord God, na bigyan mo kami ng pusong nagtatapat at sumusunod sa iyo, O Diyos. Huwag mong hayaan na ang pusong ito, Panginoon, ay tumalikod sa iyo, O God. Dahil, Lord, kahabag-habag ang buhay kapag ang pusong ito ay tumalikod sa iyo, Ama. Kadalangin namin, O God, tulungan mo ng pusong ito ay maging tapat at masunurin sa iyo, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, maghari kang tunay sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama, luwalhatiin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yung announcement. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, muli maraming salamat sa oras na ito. Tuloy po namin inihandog ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Start with us. Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Hallelujah. Yes, Lord. To God be all the glory. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all. Happy Mother's Day sa mga nanay. Mother's Day.